Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. 14 ng Pebrero, kinikilala ng marami bilang araw ng mga puso, Valentine's Day. Subalit sa kalendaryo po ng simbahan, mas binagbibigyan halaga natin sina San Cirilo at Metodio. Isang monghe, ang isa ay obispo, nangaral sa kanilang natatanging paraan sa silangang Europa. At sila ang nagkalat ng mabuting balita sa mga lugar na iyon. Isang paanyaya rin sa atin ng mabuting balita na sa ating pagpapalaganap ay mauuna muna yung ating pag-unawa at pagsasapuso ng mabuting balita. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita. Noong ito'y ipangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio, ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kaniya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis, at 1 pares naman sa di malinis.
7 paris din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas sa gayong darating muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na lilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubos lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yun. Alam ito ni Jesus. Kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila.
At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinagsusumikapan ba nating unawain ang salita at kalooban ng Diyos? Tungkol po sa pag-unawa, ang tema ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito. No? Kung sa unang pagbasa ay natunghayan natin na si Noe ay pinakinggan ang ating Panginoon. No? Dahil sa darating na pagbaha, siya ay inutosang gumawa ng arko. Isang malaking bangka kung saan siya bilang pinili ng Diyos na iligtas mula sa baha ay kailangang gumawa at sakyan ang arkong ito. No? Ganon din ang pag-unawa na hinihingi, isang pag-unawa na nakikinig sa ating mabuting balita. No? Nakakatawa yung pagpasok nung lahat ng paliwanag ng ating pong Jesus Nazareno, no? Dahil pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostol na huwag gagaya sa mga Pariseo at Iskriba. No? Walang lebadura. Ibig sabihin, hindi aalsa yung tinapay. No? Akala ng mga apostol, nasabi lang niya yun dahil wala silang dalang tinapay. Pero narinig yun ni Jesus. At pinaalalahanan sila, hindi ito tungkol sa kakainin natin dito. Subalit tungkol ito sa mga tandang ibinigay ko. No? 2 bilang ang sinabi niya. Yung una, ilang bakol ang napuno sa mga lumabis na tinapay? 12. No? At mahalaga ang 12, ang bilang na 12 para sa mga Hudyo. No? Dahil 12 ang tribo ng Israel. At kapag sinabing 12, pinaaalalahanan nito, lalong-lalo na dun sa sumunod o yung naunang pangyayari bago ang ating mabuting balita. Yung pinarami ng ating pong Jesus Nazareno ang pagkain ng mga nakikinig at sumusunod sa Kanya. Natira ay 12. Isang tanda ng kaligtasan ng lahat ng nasa Israel. Walang pinipili. Lahat ng kabilang ng 12 tribo. Isang tanda ng pagpapakilala na siya ang kaganapan ng Diyos. Siya ang presensya ng Ama. Siya ang ipinangakong tagapagligtas. No? Tapos, pinaalala niya ang isa pang pangyayari ng pagpapakain. At ilan naman ang natira dito? 7. Bilang ng Diyos. No? Sa panitikang Hudyo, ang 7 ay bilang ng Diyos. No? Dahil inaalala nito ang 7 simbolikong araw na nilikha ng Diyos ang buong mundo. Na kapag sinabing ginagamit ang salitang o ang bilang na 7 sa panitikan, no, sa lahat ng kanilang mga tula, sa lahat ng kanilang mga kwento, no, na nababasa natin sa mabuting balita, no, pinaaalalahanan nito ang Diyos bilang Diyos ng buhay. Kaya yung 2 bilang na ito, 12 at 7 ay tinutukoy ang kaligtasang dala, ang buhay na dala ng Diyos sa kanyang pagsasakatawang tao, ang ating poong Jesus Nazareno.
At ang hinihingi ng ating mahal na Poon, unawain. Maging malinaw sa kanyang mga apostol. Hindi lamang dito, hindi lamang sa isip, kundi sa kanilang puso. Ibig sabihin, yung kanilang natutunghayan, yung kanilang nababatid na malinaw, ay maging bahagi ng ating pagkilos. Kaya ito rin ang sinasabi at tinatanong sa atin. Hindi pa ba ninyo nauunawaan? Kapag tayo'y nagsisimba, tinatanggap ang katawan ni Kristo, hindi pa ba ninyo nauunawaan? Lalong-lalo na, sasabihin natin, Amen. So, ibig sabihin, malinaw sa atin na tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Pero, yung ibig sabihin ba nun sa buhay natin, nagiging totoo ba? Nagiging katawan ba talaga tayo ni Kristo? Nagiging tanda din ba tayo ng kabutihan, ng pagmamalasakit, ng pag-asa, ng pagpapala ng Diyos sa atin para iparating sa iba? Para iparating sa mga hindi nakakikilala sa Kanya. Hindi pa ba natin nauunawaan? Kaya mga kapatid, ang mga pahayag ng ating mga pagbasa ngayon ay isang imbitasyon, isang paanyaya na sana yung ating pananampalataya hindi lamang sa dasal, hindi lamang sa nauunawaan natin sa doktrina. Mahalaga po yun. Pero nagiging ganap lang kapag nagiging bahagi na ng bawat sulok ng ating buhay. Ganito ang ipinakita ni San Cirilo at San Metodio, magkapatid. Ipinangalat ang mabuting balita sa kanilang pagsasaksi sa silangang Europa, no? Kung nasaan ngayon ang Slovenia, Czech Republic, ilang bahagi ng Poland, no? Kasi nung mga panahon yun, puro mga barbaro lang at mga tribo ang naroroon. Pero matapang nilang dinala ang mabuting balita roon. Isinalin ang pagdiriwang ng mga sakramento sa wika ng mga naroroon. Nakipamuhay sa kanila. No? At hindi man tayo katulad nila na kailangan pang pumunta sa ibang lugar. Ang ating pagsasaksi ay sa ating araw-araw na pamumuhay. No? Paalala rin lang dahil nagdiriwang naman tayo ng Valentine's Day. Ano? Bukod sa lahat ng kilig, bukod sa lahat ng mga ilalagay natin sa Facebook, sa social media ngayon, sana wag nating kalilimutan na ang bungan at ang ugat ng pagmamahal ng bawat kapwa ay dapat nanggagaling sa pagmamahal ng Diyos. Isang pagmamahal na ipinakikita, isinasabuhay, ginagawa. At yun po ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng banal na misa. Na ang ating pangako, na ang ating mga salita ng pagmamahal, ng pagkalinga, ng pag-asa, ay makita natin sa ating araw-araw na buhay. Sa madaling sabi, maging saksi tayo ng ating pananampalataya. Isang pananampalatayang tunay na nauunawaan. San Cirilo at San Metodio, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran
ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na nagiging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo nang may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming nasa dambana. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay ginugunita upang ang paghahain ito na sa kanila'y nagpadakila ay magdulot sa amin ng patawad mong sagana sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at San Metodio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Cirilo at San Metodio, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas nung mga nakaraang taon, ay maaari niyo po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng 5 ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras sa makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita, sina San Cirilo at San Metodio, ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po na kapag tayo ay nagdiriwang ng mga banal na sakramento, nagdarasal at nagdedebosyon sa loob at sa paligid ng simbahan, na lagi po nating isuot ng maayos ang ating mga face mask. Siguraduhin natatakpan ng maayos ang inyong ilong at bibig at hindi po tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.